Okay, at this is our daily reading. Episode 38, 26, 38, 27, and 38, 28. Kasi nawawala yung mga kodigo ko. Okay? So, yung mangyayari, kukuha tayo dito ng tatlo. Pag-uusapan natin kung ano ba yung dugtong, no? Na ibig sabihin nung nasa healthy reading natin. So, una, miracles. Aba, may mga miracles. Pangalawa, revealer of truth, sabi na nga ba? And pangatlo, your personal choice. Lumabas siya. This is the first time lumabas siya for 2025. And this is again an advanced reading po para bukas, Lunes, 27. Ngayon, pag-uusapan natin ito, 'di ba? Kasi ito siguro yung bagay na hindi mo napapaniwalaan sa tagal ng panahon. Na sasabihin mo, milagro o suntok sa buwan na magtatagpo o magkukrus pa yung landas ninyo dahil yung matanda na kayo, matagal na kayo hindi nag-uusap, matagal na kayo hindi nakikita at nauubos na din yung pag-asa mo hanggang sa lumabas ang pagkakataon or katotohanan na may balak pa pala siyang makita at makausap ka kahit lumipas na ang matagal na panahon. Ngayon, kaya yung dulo dito is your personal choice. Kasi, kasi itong para kasi itong pangarap na binitawan mo na. Pero, biglang dumating sa hindi mo inaasahan at nasa harap mo ang katotohanan. Nasa sayo yun. Kung tatanggapin mo, papaniwalaan mo, iiwasan mo, tatakbuhan mo uli. Kasi, pakatandaan ninyo, yung panahon, no, na lumipas, at pinagbigyan kayo ng mahal na Diyos or ni universe na magkita muli sa milagrong paraan. Palalagpasin mo pa ba? Kapag nangyari yun, di ba hindi? Kasi, hindi natin alam kung kinabukasan, matitegi, o sa paglingon niya, mategi, di ba? May mga ganun kasing panahon na, alam niyo yung punto na may isang taong nasa bingit ng kamatayan. Hindi napuputol ang buhay niya hanggat hindi niya makita or mahintay ang taong gusto niyang makita sa huling pagkakataon sa buhay niya. Ito yun. No? So, kaya ko sinabi nung nakaraang araw na yung pag-align ng 7 planets ay hindi po puro kagandahan. Dahil ito yung panahon na sinasabi ko na patakip silim na ang buhay ng iba. Kaya pagbibigyan sila ng mahal na Diyos ng isa pang milagro. Ito yung pagkakataon na makausap mo ang tao na matagal mong hindi nakasundo, ang taong matagal mong kagalit, katampuhan. Alam mo kung bakit. Ito lagi nyo ilalagay sa puso't isipan ninyo at ituro nyo sa mga anak ninyo. Kapag nangyari ang panahong ito o pagkakataong ito sa buhay ninyo, ang una at huling itatatak ninyo sa inyong isipan, baka ito na ang huling pagkakataon na makausap nyo ang bawat isa. Kaya pinagtagpo kayo ng Diyos, kaya kayo pinagkausap ng Diyos, kaya kayo pinagbigyan. Dahil baka wala ng susunod na pagkakataon. So, wag kang magsayang ng pataasan ng pride, wag kang magsayang ng pataasan ng ego, pataasan ng yabang. Dahil malay mo, lahat na meron ka ngayon mawawala sa isang iglap. Dahil may mga tao kang sinaktan, may mga tao kang hindi binayaran, may mga tao kang tawag nito. Ito yung mga taong tumulong sa iyo dati na hindi mo man lang kayang lingunin kahit sa simpleng pasasalamat or kahit sa simpleng paghingi ng kapatawaran na nakalimutan mo sila nung umangat ka sa buhay or sinadya mong hindi magbayad. Ganun. Malaking karma, alam nyo yun, yung lalong-lalo na kapag mga katulad namin, malaki ang karma nyo kasi lahat ng nilalabas na kandila, spices, crystals, dasal, lahat yan may karga
na power. So kapag may isa ka diyan na hindi tinapos, may ginawa kang hindi may ginawa na hindi mo binayaran at tinakbuhan mo. Matakbuhan mo man literal, pero hindi ang panata. So, pagsisisihan mo hanggang sa dulo 'yan, hanggang katapusan. Kaya lumabas yung choice. Kasi kapag pinili mong hindi ba tapusin ang pagbabayad, ang kamalasan walang katapusan. Naalala niyo yung kwento ko nung nakaraang video na sinabi ko, kapag ang tao namatay, bibigyan siya ng 7 minuto para mag-isip kung ano yung mga babaunin niyang alaala sa pagtawid niya sa kabilang buhay. Kasi ang katawan ng tao, abo. 'Di ba? Sa abo nang galing, sa abo rin babalik. Tapos kung napapansin ninyo, yung asin, sa lahat ng bagay may asin eh. Asin din yung tagatanggal ng negative vibration sa simpleng mga pamahiin. Pero kapag dinaan yan sa mga barang, hindi nakakayanin ng asin kapag walang ritual. Kaya kung naalala nyo yung video ko dyan na higit na kalahating milyon yung views, abo at asin. Dahil ang tao ay galing sa abo. At ang asin ay tagapampigil. So, gusto ko lang i-ano sa lahat ng tao. Wala akong intensyon na pigilan ang Diyos. Pero pwede kang humiling na ilihis. Dahil lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng ipinundar mo, posible na hindi mo na kayang ulitin pa uli yan. Kasi kung nagtrabaho ka overseas sa edad na 25 pataas at nasira lang sa bagyo, nasira, nasunog sa isang iglap, ilang taon bubunuin ulit bago ka makabili ng ganyan. Ang tanong, kaya pa ba ng katawan mo katulad nung kabataan mo? Di ba hindi? Kaya ito yon, milagro na pagbibigyan kang muli. At huwag mong sayangin kapag nasa harap po ang katotohanan. Dahil choice mo yan. Kung ipagpapatuloy mo ang pagiging matigas ng ulo mo or isaalang-alang mo ang pagkakataon na baka ito na yung binibigay ng Diyos sa akin. Baka ito na yung huling pagkakataon. Kung meron mang mga taong nagbigay sa'yo ng warning, no, halimbawa nagpa-reading ka sa akin, tapos nakita natin yung mga bagay na hindi maganda, aksyonan mo yun. Kasi yun yung dapat mong ilihis, yun yung dapat mong iwasan, yun yung dapat mong solusyonan. Kasi sa pagtanggap ng blessing, wala nang solusyon, wala nang formula, tatanggapin mo na lang yun ang kusa. Ang diferensya, kung may mga taong humahad lang sa blessings mo, ikaw yung magtatanggal nun at hindi ang Diyos. So, proceed tayo sa special episode natin. Tignan natin kung ano pa yung mga additional messages niya at idadagdag na lessons para sa Lunes na reading na po ito. Maraming salamat po and good afternoon.